po sa inyo lahat. Good afternoon po. Good afternoon po. Okay. Arch Lowell International Recruitment Agency Opo. Services. Okay. At tinakbuhan ho kayo? Hindi pa naman po siya totally na tinakbuhan. Pero, ang sabi po kasi, kumbaga, hindi na po kasi tugma yung sinasabi ng staff tsaka si Father Mel. Si Father? Opo. Pare po Pare? siya. Opo. Isa po siyang pare sa 13, Cavite. Okay. Siya po yung sinasabi nilang sumalo sa amin kay Ma'am Jo. Sumalo. So involved si Father dito Yes Opo. po. sa pandarambong. At alam ni Father na illegal recruiter itong kumpanyang pinasok niya at sinalo niya. Kasi po, ang history po nun, sir, galing po kami kay Ma'am Jo, Jocelyn Ismael. Yes, ma'am. Tapos po, nasabing yung kasama niya dati is tinakbuhan din siya. Aha. Bali. Tapos pinasalo kami kay Father na sinasabing nagpa-license po ng isang agency. Si Father, Mel. meron ding agency na pagmamayari. Yun po yung Art Lowell. Alcohol na sinasabi nilang ongoing process pa lang po yung license. Di ba bawal sa mga pare magkaroon ng agency? Yun, Aglipayan Church. Opo. Okay, hindi natin alam kung anong patak sa Aglipayan Church. Alam ko sa Catholic Church, bawal sa isang pare magkaroon ng recruitment agency. Conflict of interest po yan. Okay, kailan yung huling nakausap si Father? nung Sunday po, nag-chat pa po siya sa akin. Sabi niya, kukunin mo na ba yung documents mo para maisama ko sa mga kukuha pa. Okay. Ang reply ko po, Father, bakit po ba? Sino-sino pa po ba yung kumukuha? At bakit po? Hindi na po ba ninyo kami mapapaalis? Sabi niya sa akin po, hindi na daw po. Kasi kung gumagalaw man daw po yung license or yung perang binabayad namin para dun sa license na pinaprocess ni Norma Chua, hindi naman daw po yung naka-time deposit na hindi siya gumalaw talaga. Sabing ganon. Pero si Father pala, willing na ibalik ang mga dokumento ninyo? Pati yung pera? Hindi po yung pera. Yung documents po, willing po silang ibalik. Pero yung pera, wala na. Goodbye na. Wala daw po kasi sa kanya. Opo. Magkano yung pera na ibigay nyo? Bawat isa inyo, magkano? Sa akin po, 37,000. 37, 38, 35? 38. So, ibig sabihin, 30,000 pinakamababa? Yes po. 30,000 pataas? Opo. Ang laking pera to. At alam ni Father na ganun kalaking pera. Opo. So, parang sinasabi ni Father, ibibigay ko sa inyo itong mga papeles nyo, yung pera, wala nang pakialam. Parang ganun po. Hindi magandang Opo, Father hindi ito. po talaga. Tsaka po siya po yung nagpo-force sa amin na magbayad sa amin. Nung time na nagtitraining pa kami, magbayad daw kami nung ganun. Kasi kung hindi daw po kami magbabayad, paano daw po tatakbo ang isang sasakyan kung walang gasolina? Ako, sinabi ni Father yun? Sabi po niya yun. Nako, kailangan ni Father magkumpisal sa atin. Nasaan ba si Father, ha? I-ready na natin yung... Mortal sin ito, ah. Mortal sin. Hindi na binyal sin to. Illegal recruit. Ready mo na yung holy water para bindisyon natin si Father pagkatapos ng kanyang kumpisal. Andiyan na ba? Wala. Okay, sige. Wala pa si Father. Sino sa Arch Lowell ang mga kausap natin? Wala. Naku po. Ayaw na makipag-usap. Nagsitaguan na. Opo, kasi nung last, nagsabi si Father na pag na-televise kami or na sinumbong namin, or nagreklamo kami, sabi niya, pag hindi daw po namin napatunayan na may sala siya, triple pa po yung ibabayad namin sa kanya dahil sa danyos na paninira namin sa kanya. Kaya nga tinatawagan natin si Father para makuha yung kanyang side. So hindi paninira to. Ang paninira, magkakaroon ng malis, na talagang ang intensyon nyo ay siraan siya kung hindi namin kukunin yung kanyang panig. Dito, kanina pa namin tinatawagan siya. In fact, tinext pa namin siya, ayaw niyang sumagot at naka-off ng kanyang cellphone. So siyang umiwas. Paano magiging triple yung babayaran nyo? Diba? Kung ganito pala, mananawagan na lang tayo sa mga taga-parokya ni Father. Huwag muna kayo magsimba sa simbahan ni Father. Hindi nga. Diba? Kasi kung ikaw, pupunta ka pa sa simbahan ni Father? Oo, nawala na siya ng kredibilidad at integridad sa akin. Diba? Nakakawalang respeto. Paano pa respetuhin yung isang pare na gumagawa pala ng kamalian? Diba?
gumagawa ng trabaho ng demonyo. At Parang gano'n, lumilitaw. Oo, parang gano'n. At parang illegal recruitment na ito. At nananakot pa. Lumalabas. Magbabayad ng danyos 3 times pag nagsumbong. Buti hindi niya sinabi na 3 beses kayo mapupunta sa impyerno. Hindi niya sinabing gano'n. Ha? Yung, napatawa ko sila, di ba? Yung bang Pera yung ano. dagat-dagatan ng mga apoy. Yung impyerno. Ayaw talaga sagot ng kanilang mga cellphone. Well, punta na tayo sa NBI NINS. Ayan na. Ayan, si Ma'am Hazel Rojas, Executive Officer for Admin, Anti-Human Trafficking Division ng NBI. Ma'am Hazel, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po. Apo. Ma'am Hazel, kanina pa po kayo nakikinig. Ang dami po nila dito, 11 katao na nirecruit Yes, ma'am. nga po Apo. na ang isa nga po doon kasama ay isang pare, Aglipayan Church. Opo. So ano po ito, ma'am? At ayaw na po talagang ibalik yung pera kundi yung mga dokumento lang. Pasok po ba ito Opo. sa illegal recruitment? Opo, unang-una nakikita po natin na pasok siya sa illegal recruitment dahil inamin po ni Father na ongoing pa lang yung pagpa-file niya, pagpa-process ng lisensya niya sa POEA. So while po in process ang lisensya niya, hindi pa po siya allowed ng batas na mag-recruit ng mga tao. Kahit po pinaprocess pa lang. So, pwede po natin siya makasuhan ng illegal recruitment at estafa na rin po dahil po sa mga perang nakuha nila na ayaw po nilang ibalik. Ayun. So maraming Opo. pwedeng maikaso kay Father. Patay kang Yes, Father po. ka. So, kasi sabi ko ni Hindi Father, lang po si Father, pati po si Norma Chua, pati po si Ma'am Jocelyn, lahat po sila kasama po sa pwede nating kasuhan. di magsama-sama sila sa loob ng presuhan. Mabuti naman. Opo. Ma'am Hazel, sasamahan po namin dyan sa NBI, sa inyo, itong mga complainant namin dito sa studio ngayon. Ma'am. Yes sir. Pahanap niyo na lang po ako or yung hepe ko, si Attorney Janet Francisco. Opo. Sige po. Miss Hazel, mabuhay ho kayo. God bless po, Miss Hazel. Okay, thank you po. Ganun Okay po. Okay po ito. Sa NBI na lang ho tayong dumulog. Sasamahan po namin kayo para mag-issue po kayo doon ng inyong salaysay, formal na salaysay, nang maumpisa ng magpagsampa ng kaso dito sa mga personalidad na nabanggit nyo. Ito si Father talaga, tigas ulan. Nasaan si Father? Ayaw? Ayaw ni Father. Siya dapat ang mangumpisal sa'yo ngayon. Sa NBI. Kung makikipag-usap na sa atin si Father, pipilitin ko na mangumpisal sa atin. Dahil Sige po. matindi ang Ganun na kasalanan. lamang po, ma'am, mga sir. Sa NBI po, sasama namin kayo bukas. Okay? Sige po. Salamat po.